Hindi ko na kaya. Sila laban sa akin. Anong gagawin ko? Diyos ko, tulungan mo ko! Amber, anak ng Diyos, hindi ko sinasadya. Patawarin ako. Kung hindi ko sana pinagkawalan ng hiwa ko, hindi sana mangyayari ko. Adonis, pahingi naman tubig. Uhaw na ako. Oo, ito. Pero teka, kasarap ba tayo? Tingnan nyo nga ulit sa mapa. Kaya nga eh, ilang araw na tayong paikot-ikot sa gubat. Hindi nga natin alam kung nasan tayo. Baka hinahanap na ako ng mga magulang ko. Tama! Puro sugat at kagat ng lamok na ako. Sigurado ka ba talaga din sa mga pinagsasabi mo? Oo, ramdam kong malapit na tayo. At saka kahit tumigil tayo ngayon, parang hindi na rin naman tayo makakabalik. Parang naliligaw na rin tayo. Dinis, baka naman hindi totoo talaga sinasabi ng lola mo. Baka haka-haka lang talaga. Tama na nga yan. Mas mabuti magpahinga muna tayo. Nakakapagod na rin na maglakad. Sangayon ako dyan. Tingnan nyo nga, oh. May mapa tayo pero walang silbi. Hindi man pakinabangan. Konti na lang. Ramdam ko na. Malapit na nating mahanap ang Domus University. Hay, sabi mo eh. Hindi nila. Wala na reklamo. Pero naman ako na kaya nahanapin ng Domus University. So, ano ngayon? Ano yan? Lahakin na natin ang gamit ito. Uy, nakikita nyo ba itong nakikita ko? Malamang, ito lang pang may mata dito. Ito na ba yung hinahanap natin? Siguro, ito na nga. Ito lang naman nakita natin gusali. Ito na nga siguro ang Domus University. Sobrang luma na ng anyo. Na para bang sobrang tagal nang naiwan. Kaya anong gagawin natin? Papasok ba tayo? Eh parang sarado naman ang pinto. Kaya nga eh, Denise. Sigurado ka ba? Uy, gising kayo lahat, Didi! Bakit ba? Naku naman, Ismael! Gumising ka na! Bilis! Ano ba to? Ano ba to? Hala, nasan tayo? Paano tayo napunta rito? Hindi ko rin alam. Para-paraho naman tayo nawala ng malay, di ba? Mas mabuti pa't gisingin na natin sila lahat. Oo nga. Uy, mga pangit! Mga tulog ng tika! Gumising na kayo! Mila! George! Gumising na kayo, dali! Uy, baka Adonis! Gising na ba? Ha? Ano ba yun? Ba't ang ingay nyo? Kaya nga eh, minsan na nga lang makatulog na mahimbing. Ano to? Ano nangyari? Nasaan tayo? Hindi ko din alam. Ginising lang din ako ni Denise. Oo nga, wala rin akong alam. Basta pagising ko, nandito na tayong 5. Kung ganon, tara na. Tara na agad. Kita mo nga yung dalawa. Tulog pa. Na para mga sleeping beauty. Gisingin nyo na nga! Mila, George, gising! Ay, naku! Pati ba na ikaw, Adonis? Hindi niyo ba kaya makatulog kahit isang beses lang? Saka, teka, nasan tayo? Oo nga, ba't nandito tayo? Ang huli kong natatandaan, nasa labas na tayo ng Domus University.
Pero bago pa tayo makapasok, bigla na lang tayo nawala ng malay. Ano? Sinasabi mo, nasa Domus University tayo ngayon? Oo nga! Pero bakit kailangan natin mawala ng malay bago makapasok? Aba, hindi si Denise manghuhula, Mila. At may sinabi ba akong ganon? Tama na nga yan! Try ko buksan yung pinto. O ano? Bukas ba? Hindi. Nakalock! Langya! Paano tayo niyan? Kung ganon, sirain na lang natin yung pinto! Sige nga, George, mauna ka. Gising na pala kayo. Sino ka? Nasaan kami? Anong ginagawa namin dito? Ang dami mong tanong. Pero bakit sa akin yung tinatanong kung bakit kayo nandito? Eh kayo mismo ang pumunta rito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nasa Domus University kayo. Halina kayo't sumunod sa akin. Kanina pa kayo inaantay ni Madam Violet. Ma'am, andito na po sila. Maligayang pagdating sa Domus University. Pumasok kayo at maupo. Ma'am, aalis na po ako. Sige, Miss Galvez, salamat sa paghatid sa kanila. Ako si Madam Violet at hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Anong ginagawa niyo sa kagubatan at paano kayo nakapasok dito? Si Denise po, tanungin nyo. Kasi po, nalaman ko po noon sa lola ko na may Domus University po. Kaya po naisipan ko pong alamin po yung totoo. Alamin? Ang alin? Ang paalala na ito? So alam niyo na ngang totoo. Anong balak niyo? Siguro po uuwi. Kaso hindi po namin alam kung paano. Naniligaw na po kami. Kaya nga po, baka pwede niyo po kaming tulungan. Tutulungan ko kayo. Yes! Pero hindi sa inaakala nyo. Hindi ko kayo tutulungang makaalis. Tutulungan ko kayo upang mabuhay. Po! Sa tingin nyo ba? Ganun kadali iyon? Pagkatapos ninyong matagpuan ng paaralang ito, basta-basta na lang kayo makakalabas. Hindi ganun kadali iyon. Piling tao lamang ang nakakapasok dito at hindi kayo isa roon. Pero, tulad ng sabi nyo, kung piling tao lang ang nakakapasok dito, may tsansa pa kaming makabalik. Diba? Sa pamilya namin. Wala! Sapagkat natuklasan nyo na ang sekreto ng paaralang ito. Maaari kayong lumabas. Pero isang malamig na bangkay na ngayon. Pero alam kong ayaw nyo ng ganun. Kaya bibigyan ko kayo ng opsyon. Ang manatili dito at mag-aral hanggang sa dumating ang araw na pwede na kayong lumabas. Pero kung mag-aaral kami, hahanapin kami ng magulang namin. Nagtakas lang ako, pero baka nag-aalala sila sa akin. Oo nga po. Dalawa lang ang pagpipilian nyo. Ang lumabas bilang isang malamig na bangkay o manatili dito, mag-aral at maghintay ng tamang oras. At kung pumayag man kami, paano namin masisiguro makakalabas kami dito? Ako ang nagsabi! Ako ang katiyakan nyo! O ano, payag ba kayo? Bibigyan ko kayo ng ilang minuto. Dapat pagbalik ko, may kasagutan na kayo. Gago, anong plano natin ito?
Pumayag na lang kasi tayo mag-aral. Tanga ka ba, Donis? Kapag pumayag tayo, hanapin tayo ng mga magulang natin. Paniguradong nag-aalala na sila. Totoo yan. Eh, ba't kasi hindi kayo nagpapaalam? Aba, malay ko ba na ganito ang mangyayari? Di ko alam na may stuck tayo ng 1 linggo. Wala pa akong phone. Lobat, walang signal. Ikaw, Denise, kasalanan mo to. Ikaw nagsabi tungkol sa Domus University. Hoy, yung tono mo, para ka naninisi. Eh bakit hindi ba? Kung hindi dahil sa kanya, wala tayo dito. At sino bang una nagaya? Di ba't ikaw rin? Trill-trill ka pa dyan. Tumigil na nga kayo. Kailangan na natin magdesisyon. Nauubos ng oras. Denise, Para sa akin, mas mabuting piliin natin ang second option. ako rin. Mas ligtas iyon kaysa lumabas tayong bangkay. Eh paano kung niloloko lang tayo? Tinatakot lang tayo. Gusto ko na umuwi. Nakakatakot na sobra dito. Lahat tayo gusto na umuwi. Wala tayong magagawa. Second option ako. Ako din. Ha? Pangalawang option na rin ako. Oh, ano kayo dyan dalawa? Gusto nyo bang lumabas sa patay? Parang nangaasar ka, Ismael. Sige na nga. Denise, kasalanan mo to. Pero sana hindi tayo magtagal dito, ha? Sige, second option na ako. Hay, ano pa nga ba? Sige, go. Huwag kayong mag-alala. Habang nandito tayo sa paaralang ito, hahanap tayo ng paraan para makaalis. So ano ang naging desisyon ninyo? Payag na po kami. Payag? Saan? Na mag-aral po dito. Mabuti kung ganon. Ipapaayos ko na ang inyong mga tutulugan at iba pa. Sumunod kayo sa akin. Grabe, narinig niyo ba yun? Nakakatakot. Mia, tumingin ka nga. Ate, nasaan na po mga gamit namin? Oo nga po. Ano pong gagamitin namin ngayon kung wala sa amin ang dala namin? Wala na. Ho! Kinumpis ka ang mga gamit ninyo. Simula nang pumasok kayo sa paaralang ito, ay bawal nang ibalik iyon, maliban na lamang kung papayagan kayong umalis. So, ano na nga pong gagamitin namin ngayon kung wala na sa amin yung mga dala namin? Hindi ninyo kailangan ng gamit nyo. Sa bawat silid na pagdadalhan ko sa inyo, ay may nakalaang gamit para sa inyo. Kaya, ang inyong uniforme ay bukas ibibigay ng konseho. Kaya kayo ay sumunod sa akin. Ha? Hindi ba't dapat magkakasama kaming tatlo? Hindi pwede iyon. Dalawa lamang ang nakalaan para sa isang silid. Kung ganon, pwede bang kami na lang nila Mila at Denise? Hindi maaari yun. Lahat ng silid ay may nakatalaga na. Ikaw ang una, Claudette Damila Montefalco. Ito ang susi. Hintayin mo ang iyong makakasama. Ho! Ako agad ang una? Iiwan niyo na ako. Kayong apat, sumunod sa akin. Bye-bye, baka may multo dyan. Ikaw ang sunod, Jordina Aldeguer. Heto ang susi. May kasama po ba ako? Oo, mamaya pa dahil nasa klase pa. Wow, sipag naman ah. Anong oras na ba? May klase pa sila. Parang kakaiba. Tumahimik ka. Ikaw, pumasok ka sa silid mo. Huwag mo nang hintayin ang kasama mo. Denise Teodora Elizalde. Ito ang silid mo. Ito ang susi. Kayong dalawa, sumunod. Bye-bye, Denise. Ito naman ang inyong silid, Lionel Ismael Perdor at Adonis Riberio. Po, akala ko po ba wala ng silid? Ang mga babae ay wala ng bakante pa, ngunit ang mga lalaki ay mayroon pa. Tatlo kayong magsasama sa kwartong ito at hintayin niyo siya dahil nasa klase pa siya. Po, nabago na. Akala ko po ba sa bawat silid ay 2 lang, pero 3 pala. Hoy, tumigil ka nga. Mas malaki ang silid ng mga lalaki kaysa sa mga babae, kaya 3 kayo sa kwartong ito. Heto ang susi. Hintayin niyo siya at siya ang magsasabi sa inyo ng mga regulasyon sa kwartong ito. At ako'y aalis na. Hoy, tanga. Bakit pinakaway ang sekretarya? Paulit-ulit na lang siya eh. Pabago-bago pa. Kaganina 2, ngayon 3. Ano bang sinabi sa'yo? Para lang sa mga babae yun ah.
Nasaan ba ang susi? At buksan na natin ang pinto. Oh, ito boss. Init ang ulo mo. Totoo nga, may bago akong makakasama. Bagong estudyante ng Domus. Hello? Hi, ako si Portia Cecilia Ignacio. Ako ang magiging roommate mo. Paniguradong hindi pa sa'yo sinasabi ang mga patakaran dito. Tama ba ako? Oo. Sabi nga ng sekretarya, makakasama ko daw ang magsasabi ng patakaran dito. Oo, ako yon. At sisimulan ko na ngayon dahil bukas simula na ng klase mo. Una, bawal kang pumunta sa silid ng mga lalaki. Pangalawa, bawal kang lumabas kapag sumapit na ang alas 8 ng gabi. Biro lang. Pwede kang makalabas kapag pinayagan ka na. Ano bang dapat namin gawin para makalabas agad kami dito? Grabe ka naman. Kakapasok mo lang, labas agad ang iniisip mo. Siguro, maging matino ka muna. At saka, bakit ka ba nandito? Alam mo naman iyon, hindi basta-basta pumipili ang Domus. Kasi... Wag na, matulog na tayo, maaga pa bukas. Akin itong kanan, sa'yo ang kaliwa. At bukas ko na rin ipapakita ang mga maaari mong gamitin. Sige. Ayos din pala. Maganda. Pero nasaan ang hihigaan ko? Tama. Magtingin-tingin na lang muna ako. Habang wala pa ang makakasama ko. Kumusta? Kumusta? Sinabihan na ako na may makakasama ako dito. Ako nga pala si Aurora Veronica Cosom. Tawagin mo na lang akong Veron. Ikaw, ano pangalan mo? Ako, si Claudette Jamela Montipalco. Mila na lang itawag mo. Ang haba ng pangalan mo ah. Ikaw din naman Sigurado ako, hindi mo pa alam ang mga patakaran dito. Hindi pa. Sabi na naghatid sa akin. Ang mga kasama ko raw magsasabi ng mga patakaran. Ikaw na ba yon? Kung ganon, pwede mo na bang sabihin sa akin? Oo naman, 3 lang naman yun. Una, hindi ka maaaring pumunta sa silid ng mga lalaki. Ganon din sila. Hindi rin sila pwedeng pumunta sa ating silid, lalo na kapag gabi. Pangalawa, hindi ka pwedeng lumabas o manatili sa labas kapag nag-alas 8 na ng gabi. At pangatlo, hindi ka na makakalabas dito hanggat hindi ka pinapayagan na umalis. Paano yon? Ang tagal pa bago makaalis? Depende. Depende saan? Basta, bukas ko na lang sasabihin sa'yo, maliligo muna ako. At saka nga pala, sa kaliwang tabi ka, sa kanan naman ako. Sige. Aba, ang ganda pala dito ah. Akala ko pangit ang loob, pero maganda rin pala siya. Saan kaya dito ang higaan ko? Ewan. Hay nako, nakakainis ka naman kausap. Eh di kung ayaw mo, huwag mo akong kausapin. Ganun lang yung kasimple. Aba, loko ka. Uy, andito na pala kayo. Kamusta? Uy, ako nga pala si Leon Ismael Pedro. Ako naman siya doon ni Silverio. Natutuwa akong makilala kayo. Ako nga pala si Terence Evangelista. Ah, ikaw pala yung mga kasama namin dito. Siyempre, sino pa ba? Aba, loko. Di ba, ganito na lang. Kayo na bahala mamili kung sa kaliwa o gitna, basta sa akin ang kanan. Sige na, iwan ko muna kayo. Sige. Saka magpapalit lang ng damit. Ayos naman pala. Mukha na nakakatakot sa labas. Pero dito, maayos naman. Hintayin ko na lang siguro yung mga kasama ko. Ay naku, nakakabakot. Tapos pakiti na lang sa ibang araw ang palakasan natin. Ba't di na ikaw naging guro? Eh kung akitin mo si Ginoong de la Paz, Hoy, Fritzy, magdahan-dahan ka nga sa sinasabi mo. Bakit hindi na lang ikaw?
Kalma ka. Payo lang naman yun. Nasa sayo kung gagawin mo o hindi. Baka sakali. Parang iba na ata ate ang tinutukoy mo. Ha? Anong iba? Malul ka ba? Ang ibig sabihin ni Hana, parang iba na ang tinutukoy mo. Si ano na? Si ano? Bakit hindi niyo masabi ang pangalan ng babaeng niyo? Princess, tumahimik ka nga. Hindi lang tayong nandito oh. O ay ano? Totoo naman ah. Kasalanan ko pa bang nagpakamatay ang babae? Akala mo kung sino mahihit? Nasa loob naman pala ang kulong. Ano ba? Kalashi tayo medyan na, kanina pa kayo dyan. 30 minuto lang kayo nagpapahinga. So buti pa siguro magsiunya kayo sa kanya-kanyang silid. At doon na lang magpahinga. Mag-alas 8 na rin. Oo nga, tara na. Oo nga, baka mapagalitan pa tayo dito. Ano ba? Kahit 7:40 pa tayo umalis, kaya naman eh. Nakakatakot naman. Hindi ako matatakot. Ilang beses na ako naglalakad dito. Malapit na rin naman. Hoy! Sino nandyan? Ah, alam ko na. Jasmine? Lilian? Tukso lang ito, no? Lumabas na kayo! Amber? Ha? Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako! Amber? Biro lang naman yun! Hindi ka mababiro! Patawarin mo na ako! Itigil mo na to! Aray! Lintik! Ang mukha ko! Amber! Pakiusap! Itigil mo na to! Nagsisisi na ako! Gusto ko nang umalis dito! Mukha ako naman ang sumunod! Halika na, Denise. Baka mahuli tayo sa klase. Doon tayo, tabi tayo. Hindi mo yung mga benefits kanina. Nakaka hindi pala ligo. Totoo! Akala ko hindi na ulit mangyayari sa lahat ng to. Kaya nga eh, ilang taon na rin tahimik. Tapos, heto na naman. Baka nalaman niya may bago na eh. Kaya nagbabawas na naman. Ano yun? Kailangan magbawas ng tao? Pero hindi pa rin talaga maalis sa isip ko ang mukha ni Vincent. Nakakatakot. Ano ba, Lynn? Tama na nga. Eh kasi kagabi, kasama lang natin. Tapos... Denise! Sis, nakita niyo ba yung babae kanina? Oo nga, Denise. Grabe ang mukha. Ba't kayo na natagpuan? Mila, wala akong gwardiya dito. Nakikita ka ba? Diyan si Sis. Ang klase natin ngayon ay 80. Tara na, kumain na tayo. Nagugutom na ako eh. Abalo ako. Sino ba sa atin nagkalmusal? May klase pa tayo oh. Wala na. Sunod nating klase kay Ginang Navarro pa. O, di ba? Tara na! Mila, Denise, George. Aba, sila lang. Hindi mo kami sasama? Siyempre, kayo din. Gutom na ako eh. Tara! Tara na, bilisan nyo. Denise, may alam ka na ba kung paano makakaalis dito? Wala pa eh. Naghahanap pa ako ng impormasyon. Kailan pa kaya? Eh, kita niyo naman may namatay, di ba? Ibig sabihin, may pumapatay. Hindi tayo ligtas dito. Oo nga. Pero, sabi nila, tumigil na daw yun noong 1 taon pa. So, ibig sabihin, matagal na talaga nangyayari ang mga patayan dito. Huwag natin sisihin si Denise. Lahat naman tayo, pumayag na pumasok dito. Tama. Uy, ayos, makakaad na rin. Ang pinagsamang umagahan at tanghalian. Haha. Oh, ba't di kayo natawa? Wala naman kasi nakakatawa. Umupo ka na lang at kumain. Hindi pa pala kami nagpapakilala. Ako si Claudette Jamela Montipalco. Ito naman si Georgina Aldiger. George na lang ang tawag niyo sa akin. Ako nga pala si Leon Pedro Ismail. Adonis Reverio. Denise Teodora Elizalde. Denise na lang. Portia. Oh, bakit? About dun sa kanina. Alin, so kung paano makalabas agad? Hindi. About dun sa bangkay. Sino ba yun? Si Fritzy, kaklase natin. Fritzy? Ang alam ko, matagal nang may nangyayaring patayan dito. Totoo ba yun? Oo, mga 3 taon na rin. Akala nga namin huminto na. Eh bakit wala silang inuhuli? Ano, iintay nilang maubos tayong lahat? Siyempre, noong una,
sinubukan nilang alamin kung sinong may gawa. Eh ano, nalaman ba nila? Hindi. Ang hinala nila, multo ang pumatay. Kasi wala namang nakapagturo kung sino. Ha? Paano may multo? Ha? Naniniwala kayo dun? Oo, kasi bago nagsimula ang mga patayan dito, may nangyari muna. Ano? May dalawang nagpakamatay. Kung ganon, sila sabi pumapatay. Eh bakit? Pero hindi ba nagpakamatay na sila? O ayan na, tapos na ba kayo? Sunod na klase na natin kay Ginang Navarro. Hay nako, kung kailan bitin sa kapa nag-bell. Sura. Bakit ba kasi hindi nila sa salita gamitin? Tama. Sobrang layo nito kumpara sa silid natin kanina. Kasi bakit magtitipid? Eh marami namang silid dito. At saka, 4 lang naman ang mga aralin natin. 4? As in, 4 talaga? Sigurado ka ba riyan? Oo. Hindi kasi sila nagpo-focus sa ibang aralin. Yung mga kailangan lang natin, yun lang yung tinuturo nila. Para kahit nandito tayo, hindi tayo para nakakulong lang. Tama. Grabing hugot yun, pre ah. Ilan ba lahat ng ating mga aralin? Una kay Ginoong Villarreal, Pilipino ang paksa. Sunod ay kay Ginang Navarro, guro natin sa hanggang biolohiya. At ang sunod ay yung PE, kay Ginoong Dilapas. Sabi mo 4. 4 nga, ang isa ay pagluluto. Parang HE, pinaganda lang ang pangalan. Oo. Eh bakit 3 lang ang papasukan natin ngayong araw? Kasi hindi naman sapitan ng pagpasok doon, yung mga mahilig bang magluto ang naroon at sila rin ang namamahala ng pagkain na kinakain natin. Gaya kanina. Ay paano tayo nagkakaroon ng pagkain? Ay di ba't nakakulong tayo? Ewan, siguro mga tagapagluto lang ang nakakaalam nun. Hindi rin kasi kami kabilang doon, kaya hindi namin alam. Sino sila mga tagapagluto? Marami ba sila? Kaunti lang. Ang alam ko, sina Aurora, Corinne, Jacob, at Sage. Kaya pala hindi ko nakita si Corinne kanina. Nasa pagluluto pala siya. Ah, siya pala yung kasama mo? Oo. Si Beron din pala yung tagapagluto, kaya siguro pagod na pagod siya kagabi. Grabe, 4 lang sila. Di ba, paano nga nila napapamalaan ng pagkain doon? Di ba nila napapabayaan ng 3 klase? Kaya nga, Pumapasok naman sila, pero madalas sa huling paksana. Hindi kasi kaya ng sabay-sabay, lalo na't nagluluto pa sila. Ah, kaya pala. Ang astig! Magpapaluto nga rin ako. Sila pa rin bagong tinutukoy. Oo, sila yun. Grabe no, bilang isa, 5 pa. Pre, chicks oh, ano kaya pangalan? Magandang hapon sa inyong lahat. Maupo kayo. May nakikita akong mga bagong muka. Maaari ba kayong magpakilala? Magandang hapon sa inyo. Ako si Adonis Riverio, 17 taong gulang. Adonis pala ang pangalan niya. Kaya nga, ang pogi! Ako naman si Claudette Jamela Montipalco. Mila na lang itawag niyo. Grabe, ang ganda at ang puti. Panibagong bebot na naman. Ako, si George Alger. George na lang. Maganda din. Hirap mamili ah. Bakit? Pipiliin ko ba? Ako si Leon Ismail Pedro. Grabe, ang pogi. Inspire ko sa akin. Ako po si Denise Teodora Elizalde. Pwede na kayong umupo? Ngayon, nakilala niyo na ang bago niyong mga kaklase. Dumako na tayo sa ating pag-aaralan ngayon. Grabe, may kasama pa yun. Kaya nga, ang haba. Hindi ko naiintindihan. Nakakaantok na. Antok alas ba naman? Dinaig pa ibang paksa eh. Sige na ba ngayon? Tara na, labas na tayo. Oo, sa gym tayo. Tara na. Grabe, pagod na ako. Kakatapos lang. Lugaw na yung utak ko. Kala ko sa loob lang, pati pala sa labas. Bakit? May utak ka ba? Sira ka talaga, no? Tara na. Nag-aasaran pa kayo yan. Magkatuloyan pa kayo yan. Yak! Siya? No way! Kapal! Ganda! Tama na nga yan, tumigil na kayo. Kaya nga, matapat lang kayo pero lalakas ng boses niyo. Buti na lang wala nang masyadong tao dito. Tara na! Sino yung
yun? Si Pres at si Pres. Ha? Dalawa president natin? Hindi. Yung lalaki, presidente natin sa klase. Yung babae naman, presidente ng konseho. Tingnan natin sa... Hindi naman yun. Salamat at pwede kayo umuwi. Mag-ingat kayo. Ikaw na muna maunang gumamit ng banyo. Pagtapos ka na, saka na ako maliligo. Hihiga na muna ako. Sobrang pagod na ako eh. Sige. Bala ko pa naman siya tanongin tungkol dun sa kanina. Kaso tulog na. Gisingin ko kaya? Baka magalit. Pero sabi niya kasi maliligo pa siya. Portia, tapos na ako. Ikaw na. Portia, hay nako. Hindi ka magising. Basta sinubukan kong gisingin ka ha. Huwag mong sabihin hindi ko ginawa. Pasensya na. Ayos lang po. Akala kasi namin wala pang tao dito eh. Pasensya na, nasa banyo kasi ako kanina eh, kaya hindi ko kayo naririnig. Okay lang. Ito na ang hapunan ninyo. Bago ka dito, di ba? Ah, oo. Ako nga pala si Aurora Veronica Goson. Vero na lang. At ito naman si Corinne Samantha Villonto. Kaya pala yun? Ang alin? Sabi kasi ng mga kaibigan ko, kayo raw ang kasama nila sa kwarto. Ah, ganun ba? Hindi ko kasi alam na magkakaibigan pala kayo. Sige, mauna na kami. Marami pa kasi kaming dadalawang kwarto. Oo nga. Nice meeting you ulit, Denise. Bye-bye. Gago! Hindi, gutom lang to. Gutom lang to. Uy! Nachibugan mo pala. Akala ko tunugan na. Siyempre naman. Dinadala pala dito ang pagkain? Oo. Eh, bakit kagabi? Wala. Pwede kasing sa kantina na kumain. Doon ako kumain kagabi. Pero siguro, dahil sa nangyari kanina, balik ulit sa ganito. Alin? Yung ito, hindi nadala sa kwarto. Ah, gets. Di ba, Donis? Ano ba? Ibig kong sabihin, dati kasi pwede na talaga sa kantina kumain. Noon pa. Pero siguro, dahil sa nangyari kanina, balik ulit sa ganito. Ah? Yung namatay? Ah, kung ganun, paano naman yung nagdadala ng pagkain? Hindi ba sila mapapahamak din? Hindi ko alam. Si Madam Violet ang nagutos niyan. Oh, ako muna. Yung kinukwento mo kanina, pwede mo ba ituloy? Ganito kasi yun. Bago pa mangyari yung mga patayan, maayos naman talaga dito sa Domus University. Parang siyang isang normal na paaralan, pero may isang iskandalong kumalat. Kanino? Sa isang estudyante at isang guro, may relasyon daw. Ha? Pero paano kumalat? Eh di ba wala naman kayo cellphone dito? Meron noon. Ha?
Kagaya nga ng sabi ko, maayos naman talaga dito dati. Nakagamit pa kami ng cellphone at yun nga ang naging daan para kumalat yung iskandalo. Totoo yun, nagpakamatay pa nga si Amber. Amber? Amber ang pangalan ng estudyanteng namatay. Ang guro naman, si Mr. Sanchez, siyang napalitan ni Mr. Villarreal. Hindi namin noon alam na may relasyon sila hanggang sa kumalat ang balita at ayun, naging usap-usapan sila. Siguro, hindi na kinaya ni Amber ang kahihiyan, kaya ayun, nagpakamatay siya. Anong klaseng iskandalo ba? Tigil-tigilan mo nga. Magkahalikan sila sa loob mismo ng silid ni Amber. Eh di ba, dapat may kasama sa bawat silid. Pinaalis na ni Ma'am Violet yung kasama niya, kaya siya na lang mag-isa. Kung ganun, nauna si Amber, tapos sumunod si Mr. Sanchez, paano? Si Amber, nagpakamatay siya sa mismong silid niya. Akala namin kaya hindi pumapasok ng 2 araw dahil nahihiya lang. Pero hindi, patay na pala siya. Nung malaman namin, 3 araw na. At kahit patay na siya, hindi pa rin natigil ang chismis. Para bang mas lalong lumala dahil sa ginawa niya. Wala pang 1 araw, mula nang mabalitaan yun, sumunod naman si Mr. Sanchez. Nagpakamatay din siya sa sarili niya silid, gaya ng pagkamatay ni Amber. Paano? Saktong kapareho. Gago, nakakatakot naman. Gabing-gabi na eh. Di ba gusto niyong malaman? Eh paano yung nasabi sila pumapatay? 3 araw matapos ang pagkamatay nila, sunod-sunod na may natatagpo ang bangkay. Hindi nila alam kung sino ang pumatay, walang makapagturo, kaya sabi ng lahat, sila raw. Naniniwala naman kayo ron. Eh wala namang ibang mapagbintangan, at saka halos lahat ng sumunod, ganoon din ang pagkamatay, mas malala pa nga. Kaya mula noon, ipinagbawal ang paglabas pagsapit ng 8:00 ng gabi, dahil doon nangyayari ang krimen. At dahil din sa iskandalo, ipinagbawal ang paggamit ng cellphone dito. Ah, kaya para bago mga patakaran dito. Oo. Okay na, tama na. Nakakatakot na yung mga sinasabi nyo. Terence, nakakatakot. Gago. Paano itong mga plato? Bukas na lang, ilabas natin, sila na Sige. bahala dyan. Good night, Ismael. Tingnan mo yung gilid mo. Baka may katabi ka na dyan. Sira ka ulo. Pag di ako nakatulog dito eh, gago ka. Ngayon, alam na ninyo kung paano gumawa ng isang epektibong sanaysay. Alam na! Wala pa ako sinasabi, Miss Tuaso. Ang gawin ninyo ay gagawa kayo ng isang epektibong sanaysay. Ipapasa nyo ito sa susunod na linggo. Ang laman dapat nito ay karanasan ninyo sa Domus University sa loob ng 5 araw. Mabuti. Salamat at paalam, class. Kayo ba? Saan kayo paglabas? Siyempre. Sayang wala si na Porsche at Terence. Kasi naman si Ma'am Navarro, utos ng utos, pwede naman gawin sa kanyang klase. Pwede pumunta ka doon, tapos sabihin mo. Che, akala mo may utang ka pa nga sa akin dahil sa'yo kulang ang tulog ko. Ako pa. Ikaw kaya sisihin mo. Para kang bakla. Para kang dito rin na lalaki. Tumigil nga kayo para kayong mga bata. Oo nga, nakakahiya kayo kasama. Ay, nakakaya pala kami. Sige, alis na lang kami para di na kayo mahiya. Tara, Adonis. Mapo ka nga dyan. Baka nakakalimutan mo, may sasabihin pa tayo sa kanila. Oh, ikaw na magsabi. Sabihin nyo na, baka kung ano pa isipin namin. Tumahimik nga. Tumahimik nga ni. Manahimik na nga kayo para marinig natin. Ano ba yun? Tungkol ito sa karugtong ng kahapon na hindi natuloy nila Porsche at Terence dahil kulang sa oras, kaya tinanong namin si Terence. Grabe. Kaya pala ganito nangyari dito. Oh, ikaw na magsabi. So, sabi kasi ni Terence, bago lang itong 4 na rolls. Ha? Ginawa lang daw ito para maiwasan yung mga nangyayari, pero tingnan nyo kahapon, may namatay na naman, di ba? Kaya dapat, makaisip na tayo ng paraan. Tayo, Dinis, ayoko na manatili dito ng matagal. Akala ko ba may paraan ka? Tama si Mila. Ayoko rin dito. Sigurado, nahanap na ako ng pamilya ko. Tungkol sa pinagmulan nito, kakahaka lang siguro. Hindi naman natin alam ang totoo. Pero sabi, guro at estudyante daw, sabay nagpakamatay. Nauna yung babae, tapos sumunod si Mr. Sanchez. Sir Sanchez? Oo, si Mr. Sanchez. Siya yung pinalitan ni Mr. Villarreal sa Pilipino. After daw nila magpakamatay, sunod-sunod na estudyante na ang namatay dito. Seryoso ba kayo? E paano kung hindi sila? Baka multo na yung mga yun.
Pero malay din natin. Ikaw pa talagang naniniwala. Ikaw ang dahilan kung bakit nandito tayo. Oops, tama na. Huwag na sisihan. Ay, naambo na. Tara, silong muna tayo dun. Skandalo? Akala ko ba bawal ang cellphone dito? Tuloy mo na yung sinasabi mo. Dahil nga kumalat yung skandal ni Mr. Sanchez at Amber, doon nagsimula ang lahat dahil nahuli sila nagkahalikan sa dorm. Eh bago pa yon, kilala na silang close sa isa't isa. Dahil magaling at active si Amber sa klase. Kaya siguro naging malapit sila. Pero dahil nga kumalat ang chismis, doon na nagbago ang lahat. Skandalo? Akala ko ba bawal ang cellphone dito? Eh kaya nga nasabi ko kanina, para lang ito normal na paaralan. Dahil pwede ang phone pero dahil nga sa kumalat na skandalo, doon nagsimula ang lahat. Eh, paano yung bawal lumabas tuwing alas 8 ng gabi? Parte rin ba yun ang nangyari noon? Oo, sabi ni Terence, dahil tuwing kanong oras daw, doon nagsisimula ang patayan. Pero hindi namin alam kung bakit niya sinabi ang buong detalye. Hinala ako. Siguro, ayaw nilang malaman na natin ang totoo. Pero siguro, ayaw tayo nilang paalasin dito. Charing. Lalo na, ayaw ko nang tumagal dito. Ang creepy ng vibes. Kailangan na natin makaisip ng paraan. Ang tanong, paano? Tama. Tatakas ba tayo? Iyan tataas ng pader. Tsaka kung dadaan naman tayo sa gate, siguradong may bantay dun. Tapos kung wala naman, siguradong sarado naman dun. Eh di, sirain natin. Hindi ganun kadali yun. Kung tayo nga, 2 araw pa lang, gusto na umalis. Paano pa kaya yung iba? Sigurado naman may nagtangka na sa iba. Pero hindi nagtagumpay. Siguro natakot sila. Nasunod na patayin. Ano ba yan, Adonis? Ang seryoso mo, nakakatakot tuloy. Kung puntahan natin si Madam Violet, behave naman tayo ah. Siguro papayagan niya tayong umalis. Tama si Mila. At hindi naman natin ikakalat lahat ng nangyari dito. Baka sabihin lang, baliw ako. Ay, baliw ka naman talaga eh. So ikaw, matino, ha? Siyempre. Ay, ba't pa kailangan natin lumibat? Ilayong layo. Oo nga, nakakapagod din maglakad. Sarap pumasok, boy. Good morning, class. Pinalipat ko kayo ng room dahil ang gagawin natin ay by partner. Hindi pwede ang mag-isa. Na naman? Sana naman mapalitan ngayon. Hoy, narinig ko yun ah. Sadyang pinaparinig ka talaga sa iyo. Ano bang dahon ang kailangan natin? Kahit ano, hindi naman sinabi naman kung anong particular, di ba? Pero baka mali ang makuha natin. Basta dahon, hindi naman to kompetisyon. Narinig mo yun? Oo, pero wala naman tao. Hangin lang yun. Eto, dahon ng rosas. At least alam natin kung anong tipo ng dahon ito. As yan, tara na, balik na tayo. Ang ganda, kitang-kita ang mga selula. Oo nga, mas malino kapag sariwang kinuha. Akala ko lagi siyang galit. Hindi naman pala. Mali lang palang iniisip ko. Kailangan ko makahanap ng paraan para makaalis kami dito. Hindi kami pwede magtagal dito. Ngayon pa talaga. Hindi ko alam na ganito pala yung papasukan namin. Kausapin ko kaya si Madam Violet. Total, hindi pa naman ako nakakapunta roon. Simula nang dumating kami dito. Paano ako makakapunta doon? Saan ba yun?
Magtatanong ba ako? Nakakahiya naman eh. Hay nako, bakit ba kasi ang laki-laki ang paaralan na to? Pagkat pa naman ako ng klase para makausap si Madam Violet. Gusto ganito ang mangyayari. Excuse me, miss. Saan ang opisina ni Madam Violet? Doon. Sige, salamat. Sa wakas nakarating rin. Sobrang layo pala talaga ng opisina niya. Parang hindi naman nung unang punta ko rito. Okay, patok na ako. May tao kaya rito? Anong ginagawa mo rito? Kakausapin ko lang po sana si Madam Violet. Kapag sinabi kong hindi, aalis ka? Ho? Maghintay ka muna rito. May kausap pa si Madam Violet. Maupo ka muna dito. Grabe naman to. Nisaltik ata yung sekretarya ni Madam Violet. Sige, nasabi ko na kay Madam Violet na narito ka. Maaari ka nang pumasok. Ano na naman ito, Miss Arizalde? Hindi ba't may klase ka pa? Pasensya na po, Madam Violet. May gusto lang po ako sa inyong sabihin. Huwag mo kong istorbohin kung walang saysay ang sasabihin mo. Sige na, magsalita ka na at tapusin mo agad. Madam, gusto ko na po umalis dito. Hindi po ako mapalagay at alam kong mas ligtas kami kung makakaalis kami dito ngayon. Ano? Lumabas? Huwag kang mangarap. Hindi basta-basta nakakalabas ang mga taong pumapasok sa Dumas University. Alam mo ba ang pinapasok mo, Miss Elizalde? Huwag kang magdesisyon ng basta-basta. Pero madam, baka may masamang mangyari. Paano kung may masamang mangyari? Tumigil ka! Hindi alibi ang takot para sirain ang tuntunin ng paaralan. Huwag mong subukang labagin ang tuntunin ng paaralan. Pero madam, hindi ko po talaga kaya. Lalo lang kami mapapahamak Kung ayaw mong manatili ng walang silbi, may isang paraan. Hanapin mo kung sino ay kagagawa ng lahat ng pagpatay. Kapag nalaman mo na ang totoo, maaari na kayong makalabas. Ano po? Kami? Paano kung kami na yung kasunod na biktima? Wala akong pakialam kung mamatay kayo o hindi. Ang mahalaga bago kayo makalabas, malaman ang totoo. Kung hindi, huwag nyo nang pangarapin ang kalayaan. Kung yun lang ang paraan, wala po kaming pagpipilian. Mabuti kung ganun. Simulan mo na at huwag kang babalik dito ng walang dala. Naintindihan mo? Opo, madam. Sunduan? Kailangan ko mahanap kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito. Dahil kung hindi kami makakalabas. Pero, paano kung kami na ang susunod na biktima? Tama bang naging desisyon ko? Kaya pala ganun ang mga itsura nila kanina. Galing pala sila sa pagpapagalit ni Madam Violet. Kung silang nakakaalam, walang makuhang sagot. Paano pa kaya ako? Pero kailangan kong sumunod sa kasunduan. Kahit na nakakatakot, kahit na hindi ko alam ang mangyayari. Dahil kung hindi kami makakaalis dito. Denise, bakit hindi ka nagpakita sa PA kahapon? Hinahanap ka pa namin. Baka raw may sakit ka. Oo. May inasikaso kasi ako kahapon. Pasensya na, hindi ko agad nasabi sa'yo. Sigurado ka ba? Parang ang dami mong iniisip ngayon. Oo, ayos lang ako. Huwag ka mag-alala.
Uy, Denise, di ka namin nakita ka sa PIA. Saan ka pa nagpunta? Oo nga, di ka man lang nagpaalam. Akala tuloy namin may nangyari sa'yo. Hindi ka kasi nasasabi. Alam mo ba, nag-aalala rin kami. Di naman pwedeng basta-basta ka na lang nawawala. Tama sila. Nag-aalala din kami. Kaya sabihin mo naman, kumaayos ka. Pasensya na, may inayos lang ako kahapon. Ayoko naman makaabala pa. Abala. Inabala mo na nga kami kakaisip sa'yo. Basta next time, magpapaalam ka. Hindi biro ang sitwasyon dito. Oo nga, ang dami na nangyayari. Huwag ka na magdagdag pa ng ikakabahala namin. Naiintindihan ko. Pasensya na. Mamaya, sasabihin ko sa inyo lahat. Denise, alam namin may nangyari kahapon. Ano ba talaga? Bakit ganun ang tsura mo kahapon? Oo nga, mukhang napapagod ka at parang minisip na bigat. Ano ba yun? Pwede ba namin malaman? Baka Eileen yung kausap mo kahapon. O kaya baka may multo. Joke lang, pero seryoso. Baka kailangan mo ng tulong. Para ka kasi nangangailangan. Hindi. Si Madam Violet ang kausap ko kahapon. Madam Violet? Bakit? Ano nangyari? Ano? Kasi, sa tingin ko, kung si Madam Violet, malaking bagay yun. Huwag mong sabihin, oo nga, Denise, ayoko mag-alala. Pero kung ganito, nakakatakot. Hindi pwede ang gusto natin. Bawal na daw lumabas kapag nakapasok na sa Domus. Pero, pumayag naman siya sa isang kasunduan. Kailangan nating hanapin kung sino ang may kagawa ng pagpatay. Kapag nahanap na natin, papayagan na tayo makaalis. Aba, parang pelikula ah. Pero saan tayo magsisimula? Baka mag-usanting tayo ng seryoso. Parang, ayoko ng ganito. Hindi tayo pwedeng basta-basta lumabas. At ngayon, parang detective pa tayo. Oo, pero kailangan nating seryosohin. Hindi pwedeng magloko-loko. Kahit na nakakatakot, kailangan nating malaman ng totoo. Tama. Magplano tayo ng maayos. Hati-hatiin natin ang mga gagawin. Sino magsisimula, sino mag-observe, dapat lahat ng sistema. Alam kong mahirap, pero kung ito lang ang kaya nating gawin para makaalis tayo dito, kailangan nating subukan. Aba. Mukhang seryoso tayo dito ah. Sige Denise, ipaliwanag mo plano mo. Unti-unti lang. Oo nga, unti-unti lang. Hindi tayo pwedeng mainip. Kailangan nating maayos ang strategy. Oo, dapat hindi natin baliwalain ang anumang detalye. Kahit na maliit, baka malaki ang epekto. Kaya Denise, sana ikaw magbigay ng outline. Bakit ganun? Bakit ang tahimik ni Mila? Mila! Bakit hindi ka umiilik? Oh, weird. Ano yun? Hindi papasok? Ano bang nangyayari kay Mila? Denise! Pinasabi, hindi ka naman bili. Ayos ka lang ba? Oo, salamat. Kung hindi mo ako hinila kanina, baka tuluyan na akong bumagsak. Hindi ko rin alam kung saan nakuha ng lakas. Pero ang alam ko lang, ayaw ko muna sa mga nangyayari sa'yo. Lagi ka naman ganyan. Lagi kang nandyan tuwing kailangan kita. Kahit hindi ka naman kasi umiimik masyado. Ramdam ko naman yan eh. Hindi ko lang alam kung paano magsimula ng mga salita. Pero, ang totoo, tagal na kitang tinitingnan. Roach, alam mo, naiisip ko minsan na sa dami-dami na nangyayari dito sa Domus University, bakit lagi akong kampante kapag kasama kita? Siguro, hindi kita ibigan. Sa kahit anong mangyari. Ang lalim naman ang sinasabi mo. Hindi biro. Ito, kung may harapin man tayong maraming pangyayari, mas pipiliin kong ako ang tamaan kaysa ikaw. Hindi ko alam kung paano nangyari to. Pero, parang hindi ko na rin kasi kaya itago. Yun ang kailangan ng ligawan din. Basta, malinaw na, ako. Ikaw at ako, kahit nasa gitna tayo ng ganitong bangungot, Oo. Kahit sa gitna ng inferno, ikaw pa rin ang pipiliin. Kaya, pwede bang maging tayo?
sabihin nito, Denise? Totoo bang kayo na ni Rog? Oo, George. Totoo. Seryoso ka ba, Denise? Sa sitwasyon natin ito? Eh, paano yung kasunduan natin? Ayun na nga. Habang lahat tayo, naghihirap maghanap kung sinong may pakana ng mga batayan dito. Ikaw ba? Ano yan, Denise? Papaligayan mo ng sarili? Ano yan? Ikaw ka na ba talagang pakialam kung hindi na tayo makakalabas dito? Hindi ganun yan, George. Hindi porket kami na ni Rog, ititigil ko ng paghahanap. Hindi ko tatalikuran ang kasunduan. Tama na nga, hindi ito ang tamang oras para magsisihan. Pero isipin mo rin kasi, Denise, ang bawat kilos mo. May tao! May tao sa basura! Ako, may tama. Tama. Iskalay, di ba yan? Kita mo na? Habang may pinapatay dito, ikaw, nagagawa mo pa rin makapagkasintahan. Anong klaseng isip yan, Didis? George, hindi ko naman ginusto to eh. Alam ko, may mali sa nangyayari. Alam kong hindi multo ang pumapatay. Kapag nalaman ko, makakaalis na kami dito. Ang dami nang namamatay. Ay nako, nakakagulat naman. Bakit ba ang daming tambakan dito? Di ata uso dito ang paglilinis. Sino siya? Di ko siya kilala. Sino siya? Hindi ko naman siya kilala. Hindi ka papatay. Diyos ko, tao! Tao nga! Siya nga ang pumapatay! May naririnig ako. Hindi ako magsusumbong! Ako! Hindi na kita pwedeng pakawalan. Nakita mo na ang lahat. Kaya, Tama ka! Tama na!
ibibigay ko sa'yo. Tama na, please! Dahil sa sobrang ingay mo, ito ang nararapat para sa dila mo! Yan ang nararapat sa may ingay. Yan ang nararapat sa mga taong pakilamin. Diyos ko, Mila! Hanggang kailan, Sage, ha? Hanggang kailan mo balak gawin to? Hanggang kailan ako maglilinis ng mga kalat mo? Hanggang kailan? Hanggat may nangangailam. Hindi ka tao? Hayop ka! Hindi na ako papayag na gamitin mo pa ako para pagtakpan ang mga kasalanan mo! Ayaw mo maglinis. Baka mag-iisa ka na sa mga kalat. Parang may hinihila. Hala! Diyos ko, si Mila! Hindi to totoo. Hindi to pwede. Kailangan nilang malaman to. Totoo sinasabi ko! Bakit ba ayaw maniwala sa akin? George, gusto na kami maniwala sa'yo. Pero paano? At sabihin natin ito, pero paano si Denise? Si Denise! Ha? Si Denise ba talaga yung naalala niyo dito? Hindi ba tapos na tayo? Naalala natin kung sino mamamatay dito. Para makalis na tayo, tapos ganyan sasabihin niyo. Kumalma ka! Naniniwala naman kami sa'yo, pero kailangan natin ng patunay na si Rose ang pumapatay. Oo, kailangan natin. Gusto ko naman sa'yo maniwala, pero hindi lang dahil kay Denise. Patunay? Walang ba kayo? Si Mila! Kaibigan natin siya! Yan ang patunay! Hindi niyo pa nakikita! Hindi niyo pa napapansin! Wala na si Mila! Wala na yung kaibigan natin! Patay na siya! Oo nga, makatahimik lang siya o wala siya sa loob. Pero ano bang pinagsasabi mo? Hindi niyo talaga alam, no? Wala na si Mila! Patay na siya! Pinatay siya ni Ron! Kitang-kita ko! Sa tingin niyo ba gumagawa lang ako ng kwento? Sa tingin niyo ba sasiraan ko yung sarili ko? Kailangan malaman ni Denise to! Kalma lang, hindi pa tayo sigurado. Baka masaktan si Denise. Anong kalma, Adonis? Patay na si Mila! Bibigyan natin siya! At parang wala na sa inyo? Ha? At saka masaktan si Denise? Si Denise? Siya ang dahilan kung bakit nandito tayo! Huwag mo sabihin wala na sa amin si Mila, George. Kaibigan din namin siya. Pero buhay siya, buhay siya! Hindi niyo talaga ako naiintindihan, ano? Ha? Speaking of, nandito na pala siya. Ano nangyayari dito? Ba't umiiyak na naman si George? Ismael, Ano ako? ikaw na naman kami kasalanan? Hindi ako lagi mo na lang sinisisi ah. Hinahanap ko kayo kanina pa. Naisip ko na, i-check muna natin si Mila. Kami na lang muna ni George.
Bawal ang dalawang malaki doon. Wow ha? Concerned ka pa pala kay Mila? Akala ko wala na? Ha? Ano, Dennis? Nasa tinari ka ba? Ha? Tama na, George. Hindi na ito nakakatulong. Hindi ko alam ang sinasabi ko, George. Ano bang nangyayari sa'yo, ha? Nangyayari? Wow, ha? Hindi mo talaga alam, no? Sumasabihin ko sa'yo? Alam ko na! Alam ko na kung sino pumapatay dito! Si Rod! You're one and only! Ano ba sinasabi mo? Hindi mo talaga guess, no? Akala ko ba matalino si Denise, Theodora, and Sandy? Yung boyfriend mo! Siya ang pumapatay dito! Ngayon, sasabihin mo pa kay Madam Violet to? Wala kang ebidensya, George! Oo, kaibigan kita! Pero si Rose, boyfriend ko! Kaya pwede ba, tumigil ka na? Tigilan mo na yung kasinungalingan mo! Huwag ka nang kumuha ng dahilan para makalis tayo dito! So, sa'yo na rin ang galing! Ayaw mo na talaga umalis dito, ha? Bakit? Dahil kay Roach? Hindi mo ba nakikita? May mga sante! Mahirap intindihin ang mga tao dito! Pati na rin ang boyfriend mo! Galit ako sa'yo! Galit ako sa inyo lahat! Kailangan ko malaman ang totoo. Ang totoo? Bakit sabihin mo, Liz? Huwag ka lang magsinungaling. Sinabi sa akin ni George na ikaw ang may kagawa ng lahat. Ha? Ang alin? Ikaw ang may kagawa ng patayan dito. Liz, ba't ko naniniwala sa kanya at hindi sa akin? Ako to. Ako ang mahal mo. Dahil kilala ko siya. At kilala rin kita, Rog. Kilala ko yung mga mata mo. Alam ko hindi mo kaya magtago. Kaya sabihin mo sa akin, totoo ba? Ako nga. Ako ang nagalit sa kanila isa-isa. Dahil wala silang karapatan na kunin ka sa akin. Wala silang karapatan! Dahil mahal kita. At kapag mahal mo ang isang tao, handa kang pumatay para sa kanya! Kahit anong sigawan pa, ako lang ang makakarinig sa'yo. Huli lang ang lahat. Denise, alam mo na ang lahat. Hindi na kita pwedeng pakawalan. Sabihin mo sa akin, bakit mo ba ginagawa to? Alam mo ba ang kwento? Ang chismis tungkol sa isang guro at isang estudyante? Si Amber at si Sir Sanchez? Sabi nila, minahal nila ang isa't isa. Sabi ng iba, kasalanan na yun. Sabi rin ng ilan,
kahiyan. Pero para sa akin, hindi! Para sa akin, si Amber lang ang pinakamamahal kong babae! Hindi ko na kaya. Lahat sila laban sa akin. Anong gagawin ko? Gusto, tulungan mo ko. Sino yan? Ato sir, si Amber, buksan mo dito. Rog, tulungan mo ko. Hindi ko na kaya. Ano ba nangyari sa'yo? Amber, ilang araw ka lang hindi papasok. Alas, mabaliw na ako sa pag-aalala. Ba't parang bubuho ka na? Rog, hindi ko na lang gagawin ko. Lahat sila nakatingin. Lahat sila humusga. Ayoko na. Bakit? Ano bang kinahihiya mo? Hindi ba't walang katotohanan ng lahat? Bakit ka nagpapalit sa takot? Kung mananahimik ka, basta lang paniniwala ang kasinungalingan. Amber, sumagot ka! Sabihin mo sa akin, hindi ba't kasinungalingan ang lahat ng yun? Hindi ba't wala akong kasalanan? Sagutin mo ako! Rog, totoo. Totoo ang nasa video. Ano? Paano mo nagawa, Amber? Pinagkatiwalaan kita, minahal kita, pero ginago mo ko. Ba't hindi mo man lang sinabi? Bakit ako ang muli sa lahat? Kasi alam ko ang nararamdaman mo para sa akin. Kahit hindi mo sabihin, nararamdaman ko. Tatakot ako, Rog. Tatakot akong masira ang pagkakaibigan natin. Kaya itinago ko. Tinago mo? Para saan? Para sa pagkakaibigan natin? O dahil mas pinili mo siya? Si Sir Sanchez? Sa lahat ng tao, Amber, siya pa talaga? Hindi mo alam ang lahat. Hindi mo alam kung ba't nangyari yun. Hindi mo alam pinagdadaanan ko. Kaya huwag kang magsalita na parang hawak mo ang katotohanan. Hindi ko alam. Dahil hindi mo sinabi. Pero ang mas masakit, mas pinili mo siya kaysa sa akin. Amber, bakit siya? Bakit hindi ako? Rog, kaibigan lang tingin ko sa'yo. Hanggang doon lang talaga. Sana tanggapin mo. Ano ginagawa mo? Itiwan mo ako! Rog, ano ginagawa mo? Itiwan mo ako! Aray ko! Rog! Tama na! Kung hindi ka naging akin, wala rin karapatang ibang makuha pa. Rog! Kung hindi ka naging akin, mas mabuti pang wala ka na lang. Sayang ka, minahal pa naman kita. Pero huwag kang mag-alala. Hindi kita hayaan mag-isa. Isusunod ko na rin sa'yo ang pinakamamahal mong guro. Wala namang makakano pumarito ako ngayong gabi. Si
Sila na ang maniniwalang piniling tapusin ang lahat. George, anong ginagawa ko rito? Lahat ng tao, naniniwala ito ang dahilan kung bakit siya pwede pang Hindi. Hindi ko siya pinili. Minahal ko si Amber. Nagkamali ako. Pero hindi ko siya hinayaang mag-isa. Minahal daw? Anong klaseng pagmamahal yun? Minahal mo nga siya, pero sinira mo ang pangalan niya. Binastos mo siya. Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana si Amber. Rod! Tama na! Hindi ko ganito ang lahat! Hindi ko ginusto. Huwag mong ganyan. Hindi ko ginusto ang lahat. Wala kang kanta na mabuhay. Tapos isinahin si Amber. Kung di ka naging guru ni Amber, buhay pa sana siya. Pero tapos ka na. Lahat maniniwala na gusto mong tapusin lahat. Dahil sa kasalanan mo, wala silang ideya na ako ang dahilan. Hindi! Hindi ikaw yun! Hindi ikaw yung nakilala ko! Ako yun. Ako ang Rog na nagmamahal sa'yo. At ngayon, alam mo na kung hanggang saan ang kaya ko para sa taong mahal ko. Rose, pakiusa! Kung mahal mo talaga ako, ba't mo ako kinukulong? Mali ka, Denise. Ito ang tunay na pagmamahal. Ang pagmamahal ay pag-aari. Walang karapatang ibang makialam. Hindi, Rose. Ang pagmamahal, hindi pag-aari. Kung talagang mahal mo ako, palayain mo ako. Hayaan mo ako mabuhay. Malaya? Ganyan din ang sinabi sa akin ni Amber noon. Alam mo ang sagot ko? Hindi! Dahil ang malayang puso, madaling maagaw ng iba! Hindi ako si Amber Rose. Ako si Denise. Hindi kita iiwan. Hindi mo ako dapat ikulong. Sana totoo ang sinasabi mo. Dahil kung hindi, ako rin ang huli mong makakasama! Hindi ako si Amber. Hindi nga kita iiwan. Hindi ako mawawala. Rose. Tumigil ka! Huwag mo akong lokohin! Huwag mo gawing mahina! Hindi kita ginagawa mahina. Ginagawa kitang tao. Ginagawa kitang totoo. Tao? Hindi na ako basta tao, Denise. Ang tao nasasaktan, niloloko, iniiwan. Ako ang tao ang dapat pumatay para sa pag-ibig! Hindi ang pag-ibig. Hindi ang tunay na pagmamahal. Hindi ito tunay na pagmahal. Eh ano ito, Denise?
Denise, mas pipiliin kitang mamatay sa piling ko kesa makuha ka sa kamay ng iba. Hindi ako para sa iba. Para ako sa sarili ko. Hindi mo ako pagmamalaan mo. Para sa'yo ka? Hindi. Para sa akin ka. Ako lang ang may karapatan sa'yo. Kala mo makakalaya ka sa akin? Hindi mo alam ako pumapatay para sa pag-ibig! Huwag mo na akong payaman, Denise! Kung ayaw mo ako masamang mangyari sa'yo! Sana totoo yung narinig ko. Denise, nasan ka? Ba, may bisita pala tayo! George, lagi ka magsero! Rush na lang ako sa Denise! Si Denise, nandun ako daw po. Sasama si Rog. Ano? Saan? Nandun, sa dulo ng pasilyo. Kailangan natin magmadali ngayon na. Tara, kung di ngayon, baka hindi natin siya maligtas. Andito na kayong lahat! Ang tapang nyo! Pero handa ba kayong mamatay para sa kanya? Bel, matama na sa tinig. Hindi mo na makatapos ito. Pangulo? Ikaw? Ikaw ang pumapatay? Hindi si Amber? Bakit? Anong bakit? Alam mo na ang dahilan! Hindi ko na kailangan ipaliwanag pa! Akala mo, hindi nila malalaman. Sasabihin ko sa kanila, matagal na nilang iniisip na si Amber ang pumapatay. Hays, kaya dapat nananahimik ka na lang. Ang daldal mo kasi, ayan tuloy, habang buhay ka nang mananahimik. Anong ginagawa mo dito? Paano ka nakapasok? Huwag kang lumapit! Hindi ako may kasalanan! Hindi ako nagpakalat! Magkasali lang ako! Walang iya. Hindi ko Ganito rin kasakit, hindi na kasi pangalan yung pangalan niya. Walang hiya. Ano lang din talaga ni Amber? Walang hiya. Ano lang din talaga ni Amber? Walang hiya. Ano lang din talaga ni Amber? Huwag! Ayoko! Amber! Patawad!
sa'yo. Ang landi talaga ni Amber. Walang hiya. sinasadya. Hindi ko alam masisiraan siya ng ganito. Mararanasan mo kung paano ito masaya ba? Watch! Hindi ko sinasadya. Masabi lang ako sa mga pagkakilan. Hindi ko alam kung ganito mangyayari. Ano gusto mo? Rog! Hindi ako nag-ipanto! Ipinasa ko lang ang chismis! Rog! Please, tama na!
Yun na nararapat sa kanya. Lisik ka? Ha? Ma'am, si Madam Balis po. Anong ginagawa mo rito? Bakit mo siya hinahanap? Gusto ko po humingi ng tulong. Nalaman na po kasi yung totoo pumapatay. Nandun po siya sa dulo, nakatali. Wala si Madam Violet. Ako na bahala magsabi sa mga pulis. Oh, sige po, mauna na po ako. Hala, paano yan? Wala si Madam Violet. Kailangan ko na sabihin sa mga pulis ang nangyari. Kita mo nga naman, nakala mo kung sinong matino. Masaya ba ang buhay, Zelda? Oo naman, tingnan mo. Ito rin ang mararanasan mo ngayon. Baliw. Ikaw ang baliw. Sino bang unang pumatay? Sino bang unang nagsimula? Nakayanan mo yung patay ng iyong minamahal. Ngayon, sino mas baliw sa ating dalawa? Ikaw o ako? Kasalanan niya yun. Kung ako lang sana ang pinili niya, hindi sana mangyayari sa kanya yun. Ang balak lang naman ay patay ni Sir Sanchez. Pero pinatay mo siya. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi mo sinasadya. Dahil ikaw ang may pakana ng sunod-sunod na patayan dito. Makapagsalita ka, parang nakusahan ka lang. Parang nakakalimutan mo. Ikaw rin ang pumatay kay Bina. Ikaw ang pumatay sa kababata mo. Si Bina ay si Bina lang. Roach, wala pa yung ginawa ko noon. Oo, wala pa. Pero darating din ang araw, malalaman mo na walang ligtas sa ating dalawa. Walang ligtas sa ginawa nating kasalanan. Papa, tama na po. Hindi ko na po uulitin. Sinasabi ko na sa'yo na huwag kang lumabas! At huwag kang makipaglaro sa lalaki na yun! Papa, masakit na po. Tama na po. Hindi ko na gagawin. Katulad ng tatay mo, katulad ng lahat ng hayop sa bahay niyo. Hindi sila titigil, hindi sila tao. Patayin mo siya. Ngayon na. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Ah! Salamat, sir. Salamat. Wala nang makakagawa ng ganito sa akin. Wala na siyang masasaktan. Huwag mo akong iwan, Sage. Natatakot ako pag wala ka. Maghintay ka dyan, babalik ako.
Wala nang mananakit at wala kang sasaktan. Bakit ganito? Parang may kulang. Nasaan yun? May kumuha, may traidor, may magnanakaw. Ay naku, malilate pa ako. Sino? Sino? Jose, sandyan ka pala. Haha, kumanta lang ako sa sunod nating subject. Malinamnam ngayon na, parang mas bago. Oo nga, mas nakakastay sa dati. Tinamnam nun ah. Aray ko. Ikaw lang pala, Sage. Ginulat mo naman ako. Akala ko sino na. Akala ko multo. Multo, para kasi laging hinahabol. Ba't lagi ka nagmamadali? Hindi. Nagkataon lang na ang creepy ng pasilyo kaya napabilis ako. Eh ikaw ba? Ano ginagawa mo rito? Hindi ba dapat nasa hukiri ka? May hinahanap lang ako. Pero parang nahanap ko na. Ha? Anong ibig mo sabihin? Ano bang hinahanap mo? Kanina pa ako paikot-ikot. Kanina pa ako naghahanap. Alam mo ba kung ano yun? Anong hinahanap mo? Huwag mo ako tinatakot, Sage. Dinuguan kasi ang lulutuin ko ngayon. Kaso may kulang. Kulang? Pero anong kinalaman ko dyan? Kulang ng dugo! Kulang, yes. Ano bang pinagsasabi mo? Kung nagbibiro ka, hindi nakakatawa. Kung kailangan mo ng dugo, pumunta ka doon sa palengke, sa butcher. Huwag sa akin. Haha! Di ko kailangan ng palengke at butcher. Ang kailangan ko, mainit, sariwa at buhay. Umalis ka sa harap ko. Sage, hindi ito tama. Hindi ka ganyan. Kaklase kita. Kaklase mo nga. Oo, kaklase mo. Pero higit ka pa ron. Isa kang sangkap. Sinaulo ka na ba? Hindi mo na alam pinagsasabi mo. Alam ko ang mismong kulang. At nasa harap ko yun.
Salamat, may kinuban na ako. Sino po kayo? Una sa lahat, gusto ko magpasalamat sa ginawa niyo. Kung hindi dahil sa inyo, hindi malulutas ang problema dito sa Dumas University. Wala talaga ako nang alam sa nangyayari dito. At gusto ko rin sanang humingi ng tawad sa nangyari sa inyong kaibigan na si Mila. Salamat po, Madam Violet. Hindi pa rin namin matanggap ang nangyari pero buti na lang, nakulong na may sarang gumawa sa kanya. Oo nga po, madam. At saka wala na po kayong kinalaman doon. Kahit na, gusto ko pa rin humingi ng tawad. At tulad ng napagkasunduan natin, papayagan ko na kayong umalis sa paaralang ito. Simbolo ng pagtupad ko sa ating napagkasunduan. Yun! Sabihin nyo lang kung kailan nyo balak umalis para maipahanda ko na ang mga gamit nyo. Ngayon o bukas? Pwede rin po ba akong sumama sa paglabas? Oo, dahil kasama ka sa paglutas ng problema dito sa Dumas University. Sabihin mo lang sa akin kung kailan para masabi ko na rin sa mga magulang mo ang balak mong pagbisita sa kanila. Yes, sama-sama na tayo. Ako po, gusto ko po magstay dito. Pero uwi po muna ako sa amin. Ako po kasi nag-aalala na yung pamilya ko. Yung mama ko at saka si papa. Ano? Bakit? Mananatili ka dito? Oo, wala naman ang panganib. At saka, parang gano'n na rin ang magiging. Pero, agapin na natin gusto ng Denise. Kahit dito naman siya, makakausap naman siya, di ba? Oo, kasi may phone siya. Kahit na. Portia, may balita kami sa'yo. Ano yon? Mahal siya sa school ngayon. Yung iba nakauwi na. Kami din na Terence, George at Ismael, makakauwi na din. Mabuti naman. Pero si Denise, mananatili siya dito. Ha? Denise? Bakit siya mananatili? Hindi ba't pwede rin siyang umalis? Oo, pwede rin. Pero gusto niyang dito mag-aral. Uuwi muna siya sa pamilya niya, pero babalik rin siya rito. Hay, akala ko lahat kayo. Nakapag-desisyon na si Denise, hindi niya kailangan ng permission na iba para mag-desisyon. Tama si Adonis. At least, safe na si Denise. And may cellphone din siya, kaya kahit na manatili siya dito, makausap namin siya. Oo nga, parang ganun na lang gusto niya si Denise ah. Tama. Pero parang nakakainis pa rin. Lagi na lang silang magkasama, Amber at Rose. Kung makakausap ko lang si Amber, baka magawa kong makalapit kay Rose. Hi, Amber! Kamusta ka? Okay po siya. Okay lang, ikaw. Ayos lang. Marami kasing nangyari dito sa school. Baka pwede tayong magkasama para mag-aral. Sige parang okay din yun eh. George, sana mapansin mo rin ako kahit isang tingin lang. Ano iniisip ko siya? Parang lalim lang iniisip mo. Wala naman. Iniisip ko lang kung paano mas magiging maganda yung group project natin. Ganun ba? Para kasi ang lalim lang iniisip mo. Parang may iniisip ka sa akin. Ewan, baka gusto ko lang maging mabuting kaibigan. Kung makikipagkaibigan ako kay Amber, baka mapansin na rin ako ni Roach. Minsan, hindi ko maintindihan ng mga team Portia. Para bang may sekreto ka? Wala naman, iniisip ko lang kung paano mas magiging maganda yung project natin. Bakit kaya lagi silang magkasama? Gusto ko mapansin niya ako, Roach. Kahit isang araw lang, kahit sandali lang.
pagsisisihan mong naisipan mo pang manatili. Hindi tanong kung kailan ka mamamatay, kundi kung kailan darating